Umakyat na sa 5 ang naiulat na nasawi sa pananalasa ng Bagyong Krising. Nasa 5 ang nasugatan habang 7 ang nawawala. Sa kabuuan, higit 800,000 individual ang naapektuhan. Para sa iba pang detalye, magkakasama natin si Diego Mariano, ang Deputy Spokesperson ng Office of Civil Defense. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Yes po, magandang tanghali din po sa ating mga tagapanood. Sir, ilan na ho yung validated na bilang ng mga nasawi at nasugatan kaugnay ng epekto ng Bagyong Krising at Habagat? Opo, as of latest report po natin, no, ang ating tala ng mga namatay isa pumalo na po sa 5. 2 po dyan is validated na po or kumpirmadong may kinalaman po dito sa nagdaang bagyo. At 3 po is still for validation or chinecheck pa po namin kung ito pong mga circumstance ng pagkamatay nila ay may kinalaman po dito sa nagdaang bagyo po. Then yun po, meron po tayong 7 missing at 4 po na injured. Any news po doon sa 7 pang missing at saang mga areas po ito? Opo, sa ating mga meeting is patuloy pa rin po nating minomonitor yung paghahanap or kung meron po mag-report po kung sila po ay makita. Ang location po nila is isa po sa Palawan, 3 po sa Antique at 3 rin po sa may NCR po. Then halos lahat po sila ay due to sa tinangay po ng baha po. Yun pong 3 kailangan pang i-validate na confirm naman po na patay, saan po galing? Yung kailangan pa pong i-validate is sa may Lanao del Norte po at sa Davao Oriental. I mean, 2 po sa Lanao del Norte at isa po sa Davao Oriental. Yung confirmed naman po ay isa sa Camiguin at isa po sa Surigao del Norte po. At Surigao del Norte po. Oo. Yun pong 3 ay, you mean hindi pa po sigurado? Okay, confirmed na po yung 5 na patay. Pero 2 yung validated na konektado po sa Bagyo at Habagat. Opo, tama po. 5 po yung reported, 2 po yung sigurado po or validated na may kinalaman po dito po sa nagdaang bagyo. And so far, sa mga nag-report na po sa inyo, anong probinsya yung pinaka talagang naapektuhan po nitong grabeng pag-ulan over the weekend? Opo. Kung magbabase po tayo sa numero po ng mga apektadong individual po nitong nagdaang bagyo, masasabi po natin ang pinaka-apektado po ay ang Region 3 at sumunod po ay ang Negros Island Region. Dahil sa Region 3 po, meron po tayong nahigit 273,000 na individual po ang naapektuhan at sa Negros Island Region naman po is meron pong higit 166,000 na individual po ang naapektuhan. Ano na po ang assistance na naibigay po ng pamahalaan dito sa mga apektadong probinsya po? Opo, meron na po tayong mahigit 50 million worth of assistance na po ang naipamahagi po sa mga kababayan natin na naapektuhan. Ito po ay consolidated na po ng assistance from LGU, assistance from DSWD, and dito po sa Office of Civil Defense po. At ilan po ang nananatili? May mga nananatili po ba sa evacuation centers at saan-saang probinsya pa po ito? May mga baha pa rin daw, may mga baha pa rin po bang kayo nakukuha na reported? Opo, sa 800,000 na apektado pong individual, 20,000 mahigit po doon na individual ay yun po yung mga nasa loob po ng ating mga evacuation centers or katumbas po niyan ay mahigit 5,900 plus na pamilya po ang nanunuluyan po sa ating mga evacuation centers. At sa mga binahang areas naman po, meron po tayong reported na 138 areas ay currently flooded pa rin po, no? Pero sa total po ng mga binahang lugar, 125 naman po nag-subside naman po. Alright. Meron pa ho ba tayong naiulat na isolated, na-isolate na barangay or hindi po maabot ng tulong? Sa ngayon po, patuloy po natin minomonitor pero as of now, wala pa po tayong nare-receive na report na
sila po ay na-isolate. Siguro po panghuli na lamang, paalala muli sa ating mga kababayan, lalo't may isa na naman daw sama pa ng panahon na tayo binabantayan. Opo, paalala lang po namin sa ating mga kababayan po, no? Dalawa lang po ang parang inire-request po ng ating pamahalaan. Una po, tayo po maging maalam sa ating mga kapaligiran na dapat alam natin ano yung hazard na meron po sa ating lugar, then we can prepare accordingly dahil sabi nga po namin na ligtas ang may alam po, no? So, pag tayo po ay prepared, ay mas mababa po ang tsansa po na tayo po yung masama sa sakuna or mas mataas ang ating survival chances po. Then isa pa po, kooperasyon po, no? Na pag ang LGU po ay nagtawag po ng evacuation, sana po tayo po ay makipag-cooperate at sumama, no? Dahil dalawang buhay pinakasalalay po dyan. Ang buhay po ninyo at ang buhay ng ating rescuers. So, maganda po sana pag tayo po sinama na mag-evacuate, tayo po ay sana sumama para tayo po ay ligtas, pati na rin po ang makasamahan nating mga responders. Yun lamang po, salamat po. Maraming salamat, Diego Mariano ng Office of Civil Defense.